Napapikit si Lana nang buhatin siya ni Dylan at iupo sa ibabaw ng sink marble, counter ng comfort room. Hindi mapigilan ni Lana na gumanti sa mainit na halik nito. Kusang pumalibot ang mga braso niya sa leeg ni Dylan. Nagkahiwalay lang ang mga labi nila nang kapusin sila pareho ng hininga. Nagkatinginan sila. Napakagatlabi si Lana nang makita niyang pagkislap ng mga mata nito. Hindi mo may tatanggi kung anong meron tayo, Alana, he whispered. Magkalapit na magkalapit ang mukha nila. I'll give you another time to think about our marriage, honey. But now, inalalayan siya ni Dylan na makababa. We need to attend the contract signing. Napasinghap na malakas si Lana nang maalala kung bakit siya nandoon. Mabilis niyang inayos ang sarili at matalim na tinignan si Dylan. I hate you. Oh yes, you do hate me, he sarcastically said while rubbing his thumb against his lower lip. Mabilis na si Alana na lumabas ng comfort room at bumalik sa event hall. You're really out of your mind, Lana. Pagbalik niya sa loob ay kagad siyang nilapitan ng mga tao. Maraming nagtatanong kung saan daw ba siya galing at nag-uumpisa na palang pagpipirma ng iba pang representative ng iba't ibang foundations na napili ng kumpanya. Where have you been? Tanong sa kanya ni Riv. Nag-comfort room lang ako. Kaso, naligaw ako pabalik. Pasensya na, Riv. Hinging paumanin niya rito. Alam pa naman niyang nagmamadali ito. It's alright. Start signing the contract, Lana. Si Dylan na lang ang hinihintay para makaproceed na sa awarding. Tumango si Alana at kagad na umupo sa pwestong nakalaan para sa kanya. Habang pumipirmay napansin niya simpleng pagpasok ni Dylan sa loob. Nilapitan kagad ito ng isang babae na marahil ay isang sekretarya. Maya-maya pa'y umupo na ito sa tabi ni Riv. Nag-uusap ng mga ito nang biglang bumalik sa kanya si Dylan at nagsalubong ang mga tingin nila. Mabilis naman niyang ibinaba ang tingin at tinapos ang pagpirma kahit nanginginig ang mga kamay. Halik pa lang ulit ang nangyayari sa kanila, ngunit grabe nang naging epekto sa kanya noon. She can't love Dylan because she knew that Riv still occupies her heart. But she must admit Dylan can control the sensual soul inside her. Pupunta na? Nabitawan ni Lana ang susi ng kotse dahil sa pagkagulat. Dylan, huwag ka nga nang gugulat. Dylan pick up her keys. Binigyan nito yun sa kanya. Alana Rose de la Cruz Aguilar, 30 years old, January 30, 1983. Graduated in Los Angeles, California. Head Directress of Big Hopes Foundation. A 3-time brain cancer survivor. Sunod-sunod na sabi nito, wow, I married a tough woman. Pretty impressive. Kinuha ni Alana ang susi dito at binuksan ang pinto ng kotse niya. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang mga informations na yan tungkol sa akin. Thank you anyway, but I have to go. Ani at saka sumakay ng kotse. Pero bago niya pa masarang pinto ay pinigilan nito yun gamit ang mga kamay. So, napag-isipan mo na ba kung anong gagawin natin sa marriage natin? Napabuntong hininga si Lana. Okay, let's give it a try. Sumusukong sabi niya. Nakapag-isip-isip din siya kanina sa event na pangiti ito. Great! Pero itatago mo pa rin ba na mag-asawa na tayo? Wala pa rin dapat na makaalam. Tinignan siya nito ng matagal. Pagkatapos ay tumanguto. Okay, so how will we work this out? Let's go on dates? Naisip niya. Liligawan kita? No need, para naman tayong tanga nun. They already did things beyond courting. I still want to court you. Hindi pa ako naliligaw ng babae. Might as well try it. Gagawin mo pa akong pang-trial? Nakataas na kilay na sabi ni Dylan. Let's start from the beginning. Baka sakaling unti-unting mahulog ang loob mo sa akin, he confidently said. Eh ikaw, mahulog kayang loob mo sa akin? Are you really serious about me, Dylan? Seryosong tanong ni Alana dito. Napahawak siya sa manibela at iniwas ang tingin dito. Para naman hindi niya ito mapipilit sa annulment, so maybe she can give him a chance. Yumuko ito at ninitian siya. Of course, I told you, I want to work this out. Besides, you're beautiful for a wife. And I like you. Pag-amin ni Dylan, you like me? Gulat na tanong ni Alana dito.
Yes, I like you. Nilapit ni Dylan ang mukha sa kanya. And all the things that can make my body yearn for you, Alana. Then he brushed his lips to hers. You really turn me on anytime. Napalunok siya. Aalis na ako. Mahinang paalam ni Alana. Bakit ganun? Gusto niya nang umalis ngunit parang gusto manatili doon ang katawan niya. Wait, pigil ni Dylan at inabot ang kamay niya. Let's have dinner inside the hotel. Masarap ang mga pagkain sa loob ng restaurant ng hotel. Come with me, Alana. Paanyaya nito. You can call me Lana. Everybody calls you that. Gusto ko maiba sa kanilang lahat. Hindi niya alam kung paano siya nitong napalabas ng kotse at magkahawak kamay na pumasok sa loob ng hotel. Kakain lang tayo ng dinner Paninigurado niya pa. He naughtily smiled. How about a dessert after? Makahulugang sabi niya. Bakit ganon? Bakit gusto niyang umuo? Kailangan ko umuwi ng maaga. Then we will be quick. Anito't sa kabilyong kinindatan siya. Umugong ang malakas na pagkabog ng dibdib. Gusto niya nang umatras. Pero mas gusto niyang tumuloy na makasama si Dylan. You're really out of your mind, Lana. Nagpapadala ka masyado sa... Pinaghila siya ng upuan ni Dylan pagkarating nila sa restaurant ng Anderson Monteverde Hotel. Umupo ito sa tapat niya. Si Dylan na ang mismo umorder ng kakainin nila. Makalipas ang ilang minuto, inihatid ng order nila. Pinsan mo pala si Agatha, nasabi ni Alana habang kumakain sila. Yeah, pero hindi naman kami magkadugo talaga. Ampun lang ako ng mommy at daddy ko. Diretsang sabi ni Dylan ikinagulat ni Lana. Hindi niya alam na isisiwalat nito yun sa kanya. Napatango-tango na lang siya. Madali lang sa'yo sabihin ampun ka lang? Nagkibit balikat to. Because it's true. Tanggap ko naman kung sino ako. Hindi ko kailangang itago yun, he said with confidence. What's good though? Hindi ko naman kahit kailan naramdaman na ampun lang ako. May tinawag itong isang waiter at binigyan sila ng tig-isang baso ng red wine. How about you? Tanong naman ito. Anak ako sa labas. Pag-amin naman ni Alana. He shared who he is. Better share who she is. Pero tanggap na tanggap naman ako ng dad ko at ng pamilya niya. May kaugnayan ka ba sa dakilang Rex Aguilar? Lolo ko siya. Tatay ng dad ko. How about you? Related with Guevara Minings? Tumango ito't nilagukang wine. Pagmamayari ng pamilya ng adoptive father ko ang company. Hindi mo ba mamanahin ang posisyon ng father mo? I mean, VP ka kasi ng Anderson Monteverde. So baka, umiling to. Totoong Guevara ang gusto nilang pumalit. I understand them. Dumating ang pagkain nila at naputol ang pag-uusap nila. Ang awkward air silenced them. Nagkatinginan sila habang kumakain pero umiiwas lagi ng tingin si Lana. Maya-may naramdaman niyang marahang paghaplos ng paa ni Dylan sa binti niya. Napatingin siya dito ngunit tahimik lang ito na kumakain ng steak nito. Hindi awkward air ang bumabalot sa kanila. It's the sexual tension between them. I'm finished. Anito habang nagpupunis ng bibig. Tumayo ito. Ready for dessert? He lent his hand. Handa na ba siya? Pikit matang inabot niya ng kamay ni Dylan. Pagkuwanid nila siya nito sa isang pribadong kwarto. Relax honey, ani Dylan. I'm not gonna eat you or what? Natatawang sabi nito nang mahalata yatang kabang nararamdaman niya. Pagkapasok nila sa pribadong kwarto nito sa hotel na yon. Hindi naman ako ignorante para hindi malaman kung anong mangyayari dito, Dylan. Ani at saka mo po sa isang leather couch. Inikot niya mga mata sa buong kwarto. Napakalaki nun at meron pang crystal chandelier sa gitna. Nakita niya kanina sa labas ng pintong naka-engrave ang pangalan ni Dylan. Sarili nitong kwarto yon sa hotel. He chuckled. Ano bang gagawin natin? Magme-make love tayo, hindi ba? Diretso niyang sagot. Tumawa na naman to. Umupo ito sa katapat niyang couch. That's what I like about you, Alana. Anito habang nakatitig sa kanya. You don't feel shy anymore. Tinasan niya ito ng kilay. Why would I be shy? I'm living for 3 decades in this world already. Tinanggal niya mga sapatos. Nagsisimula na kasing sumakit ang paa dahil sa high heels na suot niya. Nakita niya nagtanggal din ito ng sapatos. Then he took off his coat and tie. Sa bagay, you can't act as a foolish virgin anymore, can you? He also took off his cufflinks. Nagkibit balikat siya at napasandal sa upuan. Maybe I can. Maybe I can't. Umangat ang gilid ng mga labi nito habang tumatayo ito't lumalapit sa kanya. Huminto ito mismo sa harap niya.
Tiningala niya ito. "Can you act, honey?" he asked, his long fingers sliding against his lips. Marahan pa nitong hinaplos ang kaliwang pisngi niya. Napasinghap si Alana. What? Tama bang narinig niya na gagawin nila? Yes, Alana, you heard it right. Pinatayo siya ni Dylan na natiling nakatingala siya dito. Napalunok si Lana, imbis nakabahan sa naisip ni Dylan, nakaramdam siya lalo ng pananabik, hindi na iba kailanang pag-arte. Noong high school siya, parte siya ng isang drama club at ilang beses na rin siyang nag-lead role. Noon kaya walang problema sa kanyang pag-arte. Napapikit siya at bahagyang napayuko ng maramdaman na unti-unting pagbaba ng zipper ng bestida niya sa likod. Action na, Lana. Go and play. Marahan niyang tinulak si Dylan palayo sa kanya na kinagulat na lalaki. Dylan, hindi pwedeng may mangyari sa atin. Ang babata pa natin. Naisip niya linya. He wanted a role play. Then they'll have one. Hindi niya ito atrasan. Nakita niya sandaling pagangat ng labi nito. Kumislap ang mga mata nito. Dylan, nakuha na nito kung ano ibig sabihin ng mga sinasabi niya. Dylan aggressively pulled her close. Nagsalubong ang mga tingin nila. Nahigit nila ng hininga. Muling natangay na siya sa gustong mangyari nito. They acted and made it all the way. At tuloy siyang inangkin ni Dylan. Pumikit si Lana ng pagkatapos at napadilat siya. We didn't use protection. Kusang lumabas sa mga labi niya. Tila natigilan ito. Si Lana naman ay kagading nakuhang sinabi niya. Napasinghap siya ng malakas at tinulak si Dylan palayo. My gosh, we didn't use any protection. Tili niya ng talaga. Paano niya nakalimutan na tukol doon? Paano niya hindi napansin na hindi gumamit si Dylan ng proteksyon? Calm down, honey. Kalmado namang sabi ni Dylan. We're married. Nothing's wrong. Let's stop the act as boyfriend girl. Tinignan niya ito ng masama. Baka mabuntis ako, Dylan. Natatarantang sabi niya. Ayan, Lana. Sige, bumigi ka pa sa kanya. That's what you get for acting. Babala pa ng sariling isip. Parang walang pakialam na nagkibit-balikat si Dylan. Mag-asawa naman tayo. Walang problema. Mas lalong hindi tayo maghihiwalay. Biglang bumangon sa dibdib ni Lana ang galit. Sunod niyang namalayan na yung malakas na pagdapo ng kamay niya sa pisngi ni Dylan. You son of a... Hindi niya mapigilang murahin to. Sinasadya mong lahat ng ito, ano? Hinila niyang kumot binalot sa katawan. Biglang umahon ng isang hinala sa dibdib niya. Sabihin mo nga, Dylan, ano ba talagang rason mo kaya ayaw mo maghiwalay tayo? At mukhang may plano ka pala talagang buntisin ako. You're not telling me something. Napaka-creepy talaga na lalaki na to. Bakit ba siya pumayag ulit na i-workout to? Dahil sa needs niya? Maybe he can turn her on anytime but she cannot deny that he's still a stranger. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya at bumaba ng kama. Hinablot ni Dylan na isang bathrobe na nakasampay sa isang upuan. Isinot nito yun at mabilis na itinali. Ano naman ang gusto mong sabihin ko sa'yo, Alana? Seryosong sabi nito. Nakaharap nito ulit sa kanya at wala nang mapaglarong mga ngiti nito. Lalo si Alana na kinabahan. You're creeping me out. Pag-amin niya rito. Something's telling me na planado lahat na nangyayari sa ating dalawa. Do you know me before we met at the bar? Are you stalker or there's something not normal about you? Are you implying that I'm crazy? Nakakunot nung sabi ni Dylan. Hindi ba ikaw? Napamura ton ikinangiwi niya. Sa tingin mo baliw ako? Ulit pa nito sa tanong. Sabihin mo na kasing totoo kung bakit ayaw mo kumuha tayo ng annulment. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi nga ako naniniwala sa annulment na yan? I want this marriage to work out. Mariing bulalas ni Dylan. Napahigpit ang paghawak ni Alana sa kumot na tanging bumabalot sa kahubdan niya. Gusto niyang tumakbo palayo doon. Mali ang desisyon niyang pagbigyan na mag-workout ang marriage nila. Dahil ilang oras pa lang nilang sinusubukan, hindi niya talaga maiwasang matakot kay Dylan. Really? Panunubok niya ulit dito. Hindi na siya mabilis na maniniwala dito. Something's telling her that Dylan is not saying the truth. May mali talaga eh. Napabuntong hininga ito at napatalikod na naman. Umamin ka na kasi, Dylan. Sabihin mo na sinadya mong lahat, ikaw ang nag-initiate sa bar. But we could just have a one-night stand and done. Pero pinakasalan mo ko. Tumawag ka ng totoong judge. Napaharap mo lito sa kanya. Tinanong kita kung gusto mo magpakasal. Umuo ka. I was drunk, rason niya pa. And I thought na kunwari lang yun. Napailing-iling ito at pagkatapos ay pinadaan na naman itong hilalaki sa mga labi nito. Come on, Dylan, you're scaring me. Sinadya mo bang makasal tayo? Are you really planning to make me pregnant?
Para matrap na ako sa kasal na to? Anong dahilan mo? Bakit ginagawa mo to? Napapikit ito't sumusukong napabuntong hininga. Fine, timbagang napag-amin ito. I knew you before we met at the bar. Sinadya ko na makasal tayo. But I'm not planning to make you pregnant for you to stay in this marriage. Because I'm very willing to really court you and get your heart, he confessed. Why? Kinakabahang tanong ni Alana. His black raven eyes looked straight at her. Because, napalunok to. Did he really stumbled? Una niyang beses narinig na nabulol ito. Kasi mahal kita Alana. Nalaki ang mga mata niya. Mahal? Kasasabi lang ito kanina umaga na hindi siya nito mahal tapos ngayong gabi, mahal na siya nito bigla. What the? Dylan! Nasa po nitong noo. I love you from the first time I saw you. Nasa 10th year anniversary ako ng Big Hopes 3 months ago. Napag-utusan ako na pumunta doon. Then, nang ipinakilala ka bilang pinakabagong head directress. I was cuffed with your beauty. Unti-unting lumapit sa kanya. And when you delivered your speech, buong tapang mo inamin na cancer survivor ka. Mas lalo akong humanga sa'yo. Call me stalker or what, pero hindi mo ko masisisi na lalong tumindi ang paghanga ko sa'yo. Naging malamlam ang ekspresyon ng mga mata ni Dylan. He can see and hear his sincerity. I love you, honey. But you never noticed me. I'm not crazy but I'm really in love with you. Hinawakan siya nito sa kamay. At gagawin kong lahat para ibigin mo rin ako. Aalisin ko kung sino lalaking hindi mo makalimutan dyan sa puso mo, Dylan. I'm not so sorry about the marriage. Pero hindi ko naman pipilitin na maging asawa ka sa akin. Kaya nga liligawan kita. I'll pursue you in any way. In every way possible. Napalunok sila na Dylan is getting nuts. He's obsessed with her. Gusto niya sana tumakbo na mabilis palayo dito dahil lalo siyang natatakot sa pag-amin nito. Pero hindi niya magalaw ang katawan at kahit pabawiin ang kamay niya mula dito. Dahil nanghihina ang tuhod niya sa mga sinabi nito. Nagpapauto ang puso niya. Ganun na ba siya kadesperada para makalimutan si Riv? Kahit obsessed na lalaki parang gusto niyang bigyan ng pagkakataon. So, pumapayag ka na bang ligawan talaga kita? Umiling siya. I need to stay away from you, Dylan. Aniya rito na ikinagulat nito. But why? After I confessed my true feelings for you, because you can make me surrender myself to you. There is this tension between us na kapag nagpatuloy, baka umasa ka, ayokong umasa ka, Dylan. May mahal akong iba, umiling ito. No, he whispered, I'm ready to make all the love for the both of us until my last breath. He can't give you a happily ever after, but I can. And I will, Alana. Lana sighed and secretly wins. Tumayo siya at pinulot ang mga damit sa sahig. Hindi naman siya pinigilan ni Dylan at tinulungan pa siya sa pagpulot. Pumasok na siya sa banyo at mabilis na nagbihis. Nag-isip kagad si Lana. Maling-mali ang pagpayag niyang bigyan ng chance ang kasal na to. After all the things he confessed, mukhang kailangan niyang pagbutihin ang pagtatago at pag-iwas kay Dylan. Nakangiting pinapanood ni Lana ang mga naglalarong bata sa playground ng Big Hopes Foundation. Masiglang naglalarong mga to na para bang walang iniindang sakit na cancer. Masasayang nagtatawanan at nakangiting mga to. May iba namang mga bata na nandoon din ngunit hindi na makapaglaro dahil sa nanghihinang katawan. Ngunit ang maganda sa mga batang iyon ay nakangiti pa rin ng mga ito habang matamang nakikinig sa storytelling na ginagawa ng mga nurses ng foundation. Pati mga magulang ng mga bata ay nakangiti din habang pinapanood ang mga anak. Itong isa sa rason kung bakit tinatag ang Big Hopes. Layunin nilang mapangiti at mapatawa pa rin ang mga batang mayroong malubhang sakit. For them, a smile from a little warrior is a sign of hope and faith. Ang mga bata sa playground ngayon ay malapit ng schedule operations ng mga to. Ang iba naman malapit na mag-chemotherapy. Ma'am Lana, untag sa kanya ng sekretarya niya si Monica. Ito na po yung list ng mga dumalo sa anniversary party natin. More than 3 months ago, kinuha niya isang white folder mula dito. Thank you, Monica. Nakangiting pasasalamat niya dito. Binuklat-buklat niya yon. Nakalista ba dito lahat? Opo, ma'am. Nakalista din po dyan ang pangalan na sinasabi niyang Dylan Guevara. Napatango-tango siya nang makita ang pangalan ng lalaki sa listahan. Napakunot-no lang siya na makita kung anong kumpanya ang nare-representa nito. De Los Santos Multimedia Companies? May pagmamayari ba ng gano'n ng mga Anderson o Guevara?
She curiously asked. Ma'am, ang alam ko po ay sa pinsan niya po yan, kay Mr. Ibarra de los Santos. Noong gabi po ng party, mga pinsan ni Mr. de los Santos ang kasama niya at isa na po doon si Mr. Guevara. Imporma sa kanya nito. Ganun ba? Ang importante lang naman kay Ilan ay makumpirma na dumalo nga si Dylan sa anniversary party ng Big Hopes. Sige, maraming salamat Monica. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Nagpaalam na ito sa kanya at tumalis na. Tinignan niya muli ang listahan at nakapirma nga doon si Dylan. Kaya totoo ngang narinig nitong speech niya at posibleng napailing-iling sila na. It's been 2 days since Dylan confessed his true feelings towards her. Nag-creep out na naman siya kaya talagang iniwasan niya at muling pinagtaguan ito. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.